Hi guys! Today magkakaroon tayo ng shoe review ng X-Step Mili version 2. Palagi itong pinapa-flex sa mga live stream and marami rin nagko-comment about dito. Curious sila kung ano ba ang meron itong Mili 2. Kaya ngayon guys, samahan nyo na ako, alamin natin kung ano ba ang hype sa loob ng X-Step Mili version 2. Start na tayo, let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman hilig mo, mga shoe review, mga fitness related videos, mag-subscribe ka na and i-click mo na yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. X-Step Mili version 2. Medyo nag-jump tayo, no? Hindi ako nagkaroon ng chance na ma-review yung Mili 1. Ako, sa itsura pa lang, para talagang gusto ko na siyang bilhin, diba? Speaking of itsura, pag-usapan na natin yung aesthetic and material. Marami pong kulay na available dito. Ay, hindi naman talaga marami pala. 3 lang po. No, pero lahat ng kulay na yung panalo. Hindi po ako nagjo-joke. Lahat siya panalo. Mid-cut po siya. And yung uppers niya po, no, ang ginamit po dyan is warp knitted single layered mesh. Aba, knit na siya na mesh na kinumbine. Ang ganda niyang itsura niya actually. Plus may mga infusing, no? Yung mga infusing na yan, mga pampatibay and pandagdag po ng support po yan. Pati ito hanggang dito sa likod, no? Parang snake scales no? Parang balat ng ahas, no? Ganda, ang ganda. Hindi siya mukhang mumurahin. Actually, mukha siyang premium, no? Natutuwa ako sa itsura niya. And guys, meron itong extra support na ginamit. Ayan, no? Nababasa nyo ba? Extra support na nandito sa lateral hanggang, ayan pa sa likod, umaabot hanggang medial side. Napakaganda po. Parang pinalibutan talaga siya ng support. Meron din tong torsion plate, no? And arch support na rin. So sa mga flat-footed natin, ng mga kaballers dyan, pwedeng-pwede to sa inyo. Yung torsion support niya, ramdam nyo rin talaga. Though maliit lang siya, okay pa rin, no? Ramdam pa rin yung twisting support nito. Parang rectangle pala siya na may parang parang pa-letter Y, no? Na shape. And actually, yung itsura nito, no? Yung itsura niya, unique no? Unique yung itsura, yung mga curves, yung mga ngipin dito, no? Plus pala guys, gumamit pa po siya ng X-Step Boom. No, ng X-Step Boom cushioning na parang Adidas Boost. 'Di ba? Nitrogen infused foam po siya. Na usually yung mga ganyang foam nilalagay lang sa mga mamahaling sapatos. Kasi mahal po yung ganyang foam. Premium po 'yan, no? Nilalagay sa mga signature shoes po talaga yung mga ganyang foam. Katulad ng kay Kyrie, no? Sa Anta, ginagamit kay Klay Thompson, 'di ba? Aaron Gordon. Kasi maganda po talaga yung performance niyan, no? Pero may combination pa po to. Meron din po to sa ilalim. Ito pong ilalim, yung nasa baba po. Yan, nasa baba. Feather foam po yan. So, combination po siya ng dalawang foam. So, napakaganda po talaga. Kaya mataas ang ibibigay natin na score dito. Bibigyan ko po siya ng 9.5 out of 10. Kaya lang hindi na perfect kasi nga maliit lang yung kanyang torsion plate. And gusto ko sana carbon fiber. Pero syempre, no, sa ganitong price point, hindi naman talaga tayo dapat mag-expect ng too much. No, nasa 3.5 pababa na po kasi siya ngayon, no? Parang up to 3,000 na lang, lalo na kung meron pa kayong voucher. So, napakamura naman talaga sa material and sa technology na meron ito. Next, punta na tayo sa traction and outsole. Herringbone pattern po dito. Herringbone pattern dito. And mga squares and rectangle po, no? Yung solid rubber outsole niya. So, napakakapit po talaga nito. Though parang napakakapit po talaga niya, lalo na sa indoor. Stop on a dime po kayo. Top tier po ang traction nito, no? Napakalupit, napakaingay din. Very squeaky. High pitch sound though. Guys, like ko sasabihin, hindi ibig sabihin na squeaky or maingay is napakaganda na ng stops mo ng traction mo, no? So, maingay po talaga siya. 10 out of 10 siya sa squeak test. Kaso lang,
medyo madali siyang mag-attract ng dust. Do pupunasan lang naman. Konting punas, okay naman na, good to go na. And kahit medyo dusty, makapit pa rin po. Do medyo malambot po yung yung outsole nito, parang hindi rin siya gaanong suitable for outdoor. Pwede po, goods po siya for outdoor, pero hindi po siya great for outdoor, no? So dahil dyan guys, yung traction and outsole, bibigyan po natin siya ng 8.5 out of 10. Dahil nga dun nga, madali siya nag-a-attract ng dust, medyo malambot po ang kanyang rubber outsole. Pero anyway, kung indoor ka lang naman palagi, top tier po ang traction nito, good to go ka na. Next, punta na tayo sa safety and support na feeling ko parang ito yung kanyang pinaka-strong point. Unang-una, syempre, extra support, no? Gustong-gusto ko yan kasi nagmumula siya dito sa toe area, sa side, no? Mga ngipin. So, dito pa lang, very supportive na sa mga jab step mo, euro step mo, mga lateral moves mo, suportado ka na, maganda na talaga yung lockdown dito pa lang, no? Plus, sa heel counter mo, tingnan mo naman to, umaangat din dito. Nandiyan pa rin yung, extra support, no? Hinahag pa rin yung heel counter. So, napakaganda ng pakiramdam dito sa heel counter, no? Stiff enough, very supportive, perfect po ang heel counter nito, no? Lagi kong pinapaulit-ulit na ang heel counter, very important sa akin kasi kung maganda ang heel counter mo, mababa po yung risk ng tapilok. Hindi po yan itong no? Tapos guys, yung extra support, umaabot pa hanggang dito, nagiging pa siyang arch support sa mga flat-footed natin mga bowlers dyan, no? Plus, may torsion plate po siya, yun nga, yung pa-letter Y na shank plate dito, no? So, may twisting support naman siya kahit pa paano, may konti naman. Plus, yung uppers nga niya. Yung uppers niya sinabi ko kanina, no? Ay, do mesh yung ginamit sa kanya. Very close yung mesh niya. Very protective, no? Very supportive po. Plus, meron ngang ito, yung tinatawag nilang thermal film. Yung tinatawag nilang thermal film, no? Very supportive din. So, kahit din mag-toe drag ka dito outdoor, tatagal po ito. So, dahil dyan, bibigyan ko po ito ng 10 out of 10 sa safety and support kasi may arch support, may torsion support. Lahat naman ang hinahanap ko nandito sa kanya. Though hindi siya carbon fiber, yung torsion plate, okay lang. It gets the job done. Hindi naman kailangan carbon fiber. Basta nararamdaman mo merong suporta and sufficient yung support, goods na goods, panalong-panalo na yun, di ba? Next, punta na po tayo sa fit and comfort. Ito, isa pa to sa kanyang mga pinagmamalaki talaga. Kasi guys, almost the same yung feeling sa loob. Almost the same sa Levitation 7 SE. No? Yung Levitation 7 talaga, top 1 yun for comfort. Ito po almost the same. Comfort na may support. Yun po yung pakiramdam ko sa Levitation 7. And yun din po yung nabigay nito. Wide foot friendly po kasi siya yung fit niya. So, ang ganda sa kayong paa ko, hindi siya nakakag-rolyo-rolyo, hindi siya nagtatatumbling dyan. Ang ganda ng lockdown din. Plus, very padded siya, kaya okay na okay yung pakiramdam talaga sa loob. Kita nyo naman, ang kapal din po niyan. Makapal din po yung tongue, kahit pa paano, makapal din po sa side. Step in comfort, okay din, panalo. Hindi pala okay. Great pala kasi nga dahil dito sa X-Step Boom. So, plush po talaga siya. May give, may compression. Pag naglalakad kayo, masarap sa paa. Marami pa tong 4-foot flex. May arc dito, may arc dito. So, very mobile kayo. Ang ganda ng heel-to-toe transition. Mid-cut din. So, yung ankle ninyo, hindi ma-restrict sa galaw niya. And okay din, magaan din po siya, ha? Magaan din po ito, nakakatuwa. Kasi nga naman pala, feather foam naman po yung ginamit, di ba? Dalawang cushioning setup to. No, feather foam po yung ginamit na isang cushion. Kaya magaan, feather nga eh. Hindi, wow. And guys, no, sa fit, true to size po kayo dyan. No, kasi wide foot naman po siya. Sundan nyo yung Euro size ninyo. And talagang the best talaga yung feeling sa loob, guys. So yun guys, fit and comfort, 10 out of 10 po tayo dito. No? Napakalupit, mala Levitation 7 na comfort po ang meron nito. Next, pupunta na tayo sa cushioning. Napakaganda ng cushioning setup nito. No? Combination ng dalawang foam. Yun nga, X-Step Boom cushion. Yung parang mala Adidas Boost. Yung nitrogen-infused foam po. Ayan po, malapitan. Napakaganda po ng impact protection nito
no, ng pag-absorb ng impact niya. Sa pag-absorb ng impact niya talaga, okay na okay yung tuhod ko, no? Hindi ko naramdaman yung sakit, wala akong naramdaman na pressure sa tuhod. Kahit na considering ito yung pinakamabigat kong time ng buhay ko, no? Umabot ako ng almost 82 kilos, no? Huwag kayo iiyak. And syempre dati may injury pa ako sa tuhod, i-consider din natin yon. Pero nung nilaro ko to, mapa-indoor, mapa-outdoor, okay po yung tuhod ko. May reason naman kung bakit isa yan sa mga mamahaling foam. Kasi nga, okay din yung bounce, okay din yung energy return. So, panalo po talaga yung mga ganitong foam, no? Pero, ang downside kasi ng ganitong foam, no, is very mushy siya. Minsan, unbalanced, hindi siya stable, na parang minsan may delay, parang matatapilok na feeling kayo minsan, no? Pero, ang kagandahan nito, guys, tingnan mo ang ginawa nila. Kinage nila ng konti. Ayaw ko naman super cage ang ganitong foam. Yung iba super cage nila. Hindi parang wala nang kwenta yung foam. Diba? Wala nang give yun. Huwag kayo iiyak. Sinaran nyo na eh. Wala nang space para mag-expand yung foam. Ito guys, pinabayaan pa rin nila ng konti. Ayan, nakalabas pa rin, naka-expose pa rin ng konti. And dito talaga naka-totally exposed. So, kahit pa paano, balance pa rin. Stable yung foam niya. Nakakatuwa kasi parang inisipan yung design. Hindi lang basta-basta ginawa. May science na behind. Plus, meron pa siyang torsion plate, no? Na pa-letter Y nga, paulit-ulit na. Though maliit lang, may energy return pa rin naman. Ayan, no? Oh. May energy return pa rin. Medyo low to the ground din po siya. Responsive ka pa rin. You will feel quick pa rin dito. You will feel fast. So, napakaganda. For me, ganun yung gusto ko eh. Ayaw ko naman na sobrang baba, no? Hindi ko lang perfect kasi nga, sana carbon fiber. Siyempre, i-consider natin yon. 9.5 po ang score na mabibigay ko dito. Kung ginawa nyo ng carbon fiber yon, okay na. Perfect na ibibigay ko. Next, punta na tayo sa breathability. Hindi ko pala na, dapat pala mauuna yun. Pero okay lang, no? Though mesh ang ginamit sa kanya, no? Nakakalain nyo super breathable. Hindi pala. No, hindi siya super breathable. Kahit sa gilid, sakto lang, okay pa rin. Okay pa rin, pero hindi siya great sa breathability. Dito, okay, panalong-panalo, breathable dyan kasi malalaki yung butas ng kanyang tongue. Dito, mga 50% to 60% pumapasok. Okay pa rin naman. Mataas pa rin naman, pero hindi ko lang ina-expect kasi pag titingnan mo yung itsura niya, parang very, very, very breathable eh. Na parang bibigyan mo ng 10 out of 10. Yun pala, okay lang, okay naman, good. Mediocre, actually. So, dahil dyan, mataas pa rin bibigay natin. Bibigyan po natin siya ng 8 out of 10 sa breathability score. Next and last part is yung price tag. Sa ganitong presyo, naku naman guys, hindi natin kailangan patagalin to. Premium yung cushioning, may shank plate, may arch support. Ang ganda ng design, ang ganda ng itsura. Premium yung uppers. Tapos ganito yung presyo, nasa 3,000 lang. Siyempre, 10 out of 10, baka 11 out of 10 ko pa to sa price tag score, no? Guys, sobrang sulit talaga. Kung 2, 3, 4 ang position mo, na gusto mo ng napakagandang impact protection and comfort. Diba sinabi ko na super comfortable to and very protective. Na bagay nga sa mga bigs. Marirecommend ko po talaga sa inyo. Meron pong yellow basket. Meron pong link dyan sa baba. Nasanay na sa TikTok eh. Meron pong link dyan sa baba. Shopee, Lazada, legit seller po yan. I-click nyo lang po yan para makabili na po agad kayo. For sure, hindi po mapapahiya dyan, no? Pero kung naghahanap pa po kayo ng iba pang mga pang-bigs na X-step na shoes, maglalagay po ako ng mga link dito. Pindutin nyo lang po yan. And yung bilog dito, huwag nyo kalimutang pindutin para makasubscribe po agad kayo para like kayo updated sa mga next videos ko. Marami po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!